ang bahang iyon ay pinagkaloob mo rin sa Pilipinas. Hindi para pasakitan ng Pilipino, kundi para tumambad ang katotohanan. Pagpaparinig nitong si Senator Amy Marcos ang ating pag-uusapan dito sa video na to, at itong si Senator Jinggoy Estrada hindi ata napanood ng mga taga-Malacanang yung kanyang mga buladas kanina dyan sa Senado kaugnay doon sa pangungonsinti dito kay Tariela. At itong si Don Gonzales, bumanat ka na naman. Yan ang sinasabi ko sa iyo, manahimik ka na, di ba? O daldal ka ng daldal sa social media. Ngayon, meron kami pag-uusapan. O pero bago yan, sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ano ba itong ano na to? Itong post na to ng News 5 na kung saan ito daw ho si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Bong Revilla at itong si Bunoan pinasupina para sa preliminary investigation. Palakpakan! Ang bihira, oo. Ito na ho yung mga sapsap at dilis na malapit nang isunod dito kay Bong Revilla. Eto, base sa post ng News 5. Pinadalhan na ng supina kinumpirma ng Department of Justice DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na pinadala na ang supina para kina Sen Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla. Nakakulong na siya, supina ba? Nag-abala pa kayo. Ang dating Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Manny Bunuan. Para ito sa preliminary investigation kaugnay sa reklamong plunder na inihain ng National Bureau of Investigation NBI laban sa kanila. Nakatakdang isagawa ang hearing sa Feb 2 at Feb 12. Oh, good luck na lang dito kay ito kasi si Jinggoy, nakaupo po, sitting senator siya, kaya kahit pa medyo challenging ang pagpapakulong sa kanya. Pero isa ho siya sa mga nakikita nating kandidato, ika nga para pag humuhupa na ang issue nitong si Bong Revilla, siya naman ang ipapasok sa eksena, di ba? Yang si Bunuan, siya yung pinaka pang pinali. Itong mga to, meron nung schedule ang mga tong kailan makukulong. Diba? Para pag subukan yung kalampagin ng administrasyon. Asan na mga big fish? Isa lang nakakulong. Bong Revilla lang. Asan na yung mga big fish? Bukas makalawa, sigurado kulong na yan si Jinggoy Estrada. Abang lang ho kayo mga kababayan. Pero sa tingin natin, sila ho talaga yung iaalay sa sambayan ng Pilipino para kahit pa paano humupa ang emosyon ng ating mga kababayan. Ano naman ba mga anas? Itong si Don Gonzales. Don Gonzales, ano ka na? Kalmahan mo na. Tama na, please. Buong Pilipinas alam na kontraktor ka. Antagin mo, sarili mo, hindi mo kilala. Tapos gusto mo maniwala kami sa mga sinasabi mo. Loko-loko ka ba? Pakinggan natin itong mga kababayan. Well. Okay. Number 1, ang pinag-usapan natin, Ghost Project. Secretary Vince, darinig ko, as of now, walang Ghost Project sa Pampanga. Number 2, substandard. Wala pa ako nakitang substandard. Okay. Kung merong substandard, sino ang mananagot? Okay. You have to justify everything. Walang ghost project sa distrito ko, walang substandard sa distrito ko. 'Di ba? Lahat 'yan dumaan ng proseso. Yan ang pwede kong sabihin sa inyo. Okay. Okay. Wala daw substandard sa distrito niya. Lahat daw dumaan sa proseso. O ito, ano to DWAR Abante Radio. Gumuho ang isang flood control structure sa Pampanga na itinayo ng kumpanyang pagmamay-ari umano ni dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Don Gonzales. Panoorin natin ang video. Diba? Panoorin natin. Gumuho daw Ano yan? Ay! Yan na po! Wala lapit! Ay, Diyos ko po. Ay, Diyos ko po. Yan na po. May nanuladar na naman po yung kaya Yung tipag Kenya, yan na Naku! Diyos ko pa. Itong kasi May akwa niya po yung kaya, yung balena po yung pisang ko. Aru! Ayun na nga mga kababayan, wala daw hong substandard Ano yun dong? Sa distrito mo yun
Riot Pampanga. Oh, tingnan natin. Lalapit. Ayan ko, wala. Ako makailalapit. Oh, huwag daw kayong tumabi-tabi. Ako makailalapit. Ay, Diyos ko. Ayan. Aray ko po. Oh. Sino ang dapat sisihin dito sa aberya na to? Hindi galing sa atin ang balita na yan. Ilagay ko ho dito yung yung nag-post para baka kala nitong si Don Gonzales, sinisiraan natin siya. Galing ho yan sa lihitimong mainstream media ha. Ayan o. Para talagang detalye. Binabasa lang ho natin kung ano nakalagay sa caption. Baka kala nitong si Don Gonzales. Sinisiraan ho natin siya. Tayo dito, hindi ho tayo naninira. Hindi ho natin gawa ay manira ng kapwa-tao dito. Hindi pala tao yung mga yan. Hindi tao yung mga yan eh. Oh. DWAR Abante Radio. Oh, gumuho daw yan sa sa distrito ni Aurelio Don Gonzales. Oh. Saklolo. Bumigay na saklolo sa mga mga. Tawagin niyo si Don Gonzales. Oh, proyekto daw niya yan di umano. Ayan oh. Oh. Pampanga na itinayo ng kumpanyang pagmamay-ari umano ni dating 3rd District Representative Aurelio Dong. Di umano pagmamay-ari mo daw yung kumpanyang gumawa nito Dong. Sinungaling ka na naman. Oh. Sasabihin niya fake news. Hindi aking galing yan. Galing Abante News yan. Abante Radio. Sinungaling tong si Dong. Ginugood time tayo ni Dong. Oh, kawawa mga tao. Yan ang pinakamagandang accent sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung accent ng Kapampangan talagang malupi yan. Wala nang mas gaganda sa salita na yan. Diba? Salitang Kapampangan yan ang the best. Opo, yan yung oras sa inyo. Oh. Yan pa mo po yan. Translator muna ako ngayon. Ngayon lang daw oras na yun na gumuho yan. Wala, yung mga yung mga metal sheet na pinalubog nila siguro mababaw. Kaya kuano po rin nga duwang baleng, deni pong kapinadang bale, may kuana la. Aro? Ayan po. Tinwag ng Don Gonzales si Sabo. Oo, kalalam na po ngeni, oh. Oh, Dong! Ikaw, Dong, ha? Sinungaling ka. Nuknukan ka talaga ng pagkasinungaling. Tigil-tigilan mo yan, Dong, ha? Ay, Diyos ko po. Ngeni pa mo po yan, ngeni oras. Ngayon pa lang daw ho yan. Kailan ba na-post ito? Tingnan mo natin yung mga komento, ha? Ayan, 2 days ago. 2 days ago lang ito, Dong, eh. Ngeni pa mo po. Pira to talaga si Don Gonzales, oo. Oh. Nagdulot ito ng matinding takot at pangamba sa mga residente matapos Oh, yan po. bigong tumigil ang naturang istruktura. Ibang klase, oo. Ay, manano tamo lungog ken, tamo po ta, bislaya makay. Wag mo kayong pumasok, baka biglang yan. Isalba niya na ho yung mga masasalba. Gamit mo. Huwag na ho tayong tumambay dyan. Kunin na yung mga importante. Oh, yung mga bata, paalisin na dyan. Tapos na yan, pero siyempre para talagang yung, kunyari medyo natataranta. Kawawa mga tao dito sa mga siraulong politiko na to. Oo. Oh, yan na, Dong ha, sinungaling ka. Sabi mo walang gumuhong ay walang substandard. O yun, hindi ghost project. O, anong tawag doon? Gumuho. Pagka gumuho, kagagawa lang, anong tawag doon? Substandard. So, ang pwedeng magsabi, Ulitin natin yung interview nitong si Dong. Oh. well, okay. Oh. Number 1, ang pinag-usapan natin, Ghost Project. O Ghost Project. Secretary Vince, darinig ko, as of now, walang Ghost Project sa Pampanga. Ayoko yung pilantik ng kamay mo ha. Parang nangyaka, may pagkabaklita ka ata eh. Number 2, substandard. Substandard. Wala pa ako nakitang substandard. Oh. Kung merong substandard, sino ang mananagot? Sino? You have to justify everything. Walang Bago ka pwedeng pakulong, kailangan i-justify mo na lahat, gano'n? Kapal na Ghost mukha mo, Project Brad. sa distrito ko. Walang substandard sa distrito ko. 'Di ba? Lahat 'yan. Eto, anong tawag dito? Walang ulan, tirik na tirik ang araw. Walang bagyo. Walang ulan. Lalapit. Oh.
Walang ulan, walang bagyo, gumuguho. O standard yan pagka ganyan. Hindi ko alam yung definition ng substandard dito kay Dong Gonzales. Walang ulan, walang bagyo, gumuguho yung mga infrastruktura. Anong tawag doon? Standard yun. Yun ang standard sa'yo. O ano pa kaya ang definition ng substandard sa'yo? Langya ka Dong, linoloko mo kami. Dumaan ng proseso. Yan ang pwede kong sabihin sa inyo. So, ang pwedeng magsabi sa inyo kung mayroong substandard is the implementing arm, not the congressman. I am not an employee of public. Hindi, ang magsasabi niya na kung substandard yung infrastruktura, yung mga tao na nandun sa lugar, na kung saan gumuguho yung mga itinatayo. Anong implementing arm? Huwag mo ka mga kururin dito. Langya ka Dong Gonzales, tanda na natin, naglulukohan pa tayo. Anong implementing arm? Ang magsasabi kung substandard yung proyekto, yung mga taong nandun, kung nasaan ang proyekto. Yung implementing arm, loko-loko yung mga yun, mga district engineers, sila magsasabi. Sila nga kumikikback si Raulo ka ba? Ha? Ang magsasabi kung tama ang pagkakatayo, yung mga taong nandoon. Kagaya nito, yung mga taong nandoon, umiiyak. Ayan paglabas mo ng umaga, makikita mo yung lupa nagumuguho na. Implementing arm. Loko-loko to. Hindi ako engineer ng public works. Ako nag-oversee lang, nag-inspection lang. Okay lang yan. Kaya ko nang inspeksyonin yan. Base doon sa larawan at bidyong nakita ko, substandard. Yung di umanong itinayo ng kumpanya mo. Yung di umanong. Basahin natin ulit. Baka sabihin ni Dong, pinipake news natin. Yan galing yan ha. Abante News, maigin na ho kasing klarado. Yang mga yan may pagkabalat sibuyas yung mga mga politiko. Pag tinignan ko yung BOQ, pag tinignan ko yung plano, alam ko na kung substandard. Pero they followed everything. Kumuguho yung project. They followed everything. Okay ka lang Dong. Ikaw talaga, matutulog na lang ang mga tao, linuloko mo pa. Diba? Ano na to kumbaga, alaw ng video natin to ay mga mga tambay sa PH Update. Alam nila kung anong oras tayo nag-upload. Ito, alauna ng madaling araw. Alam na nila na patulog na Anak na to, bubulahin mo pa kami, patulog na kami. Patulog na yung mga tao, kasi nungalingan pa ipapabaon mo sa kama. Langyang to. Last on my part ko. Yes, sir. A national perspective naman. Yes, sir. tayo. Yes, sir. Dito sa tinatakbo ho ng investigasyon ng ICI at merong mga nagre-resign at kung sino na yung mga nakakasuhan. Ikaw bilang spectator na lang, ordinary citizen pero active ka pa rin sa public service ka. Anong spectator? Yung anak niya ni Pawong Palamuti lamang. Siya tumitimon dyan sa House of Representatives. Kaya pa hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakakantiyan. Kasi meron pa rin silang bilang yan sa House of Representatives. Pero kung nagkataon, hindi nanalo yung anak niyan. Anak ng Toka. May kalalagyan sigurado yung mama na yan. Nandiyan ka sa opisina ni Kong Mika. Ikaw, kontento ka ba dito sa inuuso na investigasyon? Dito sa mga sangkot sa Goose Project? Well, alam mo kasi legally, I'm not a lawyer, I'm a technical person, but legally, it will take time. Diba? Mahirap naman talaga yan, diba? Kaya, documents are evidence. I'm not a lawyer. Pero, anong tanong mo? Kung ako, Ay, nako. Kakapulburon mo yan. Anak ng Toka. Kaharap mo na lang, kakatanong lang. Tatanong mo na naman ulit. Yoko na nga sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Punta na ako dito kay Mangga. Ano na naman itong mga hanas ni Mangga, meron ho siyang privilege speech. So, ito si Mangga, pakinggan natin, gang. Yes. Thank you, Mr. President. Panginoon, minsan... Akala ko privileges magdadasal pala itong si Amy. Pambira, palakpakan natin si Amy. Marunong pala magdasal itong si Amy Marcos. Ibang klase ka, Amy, ha? Marunong ka pala magdasal, ha? Dapat gabi-gabi magdasal ka, pagdasal mo yung kapatid mo. Na sana yung diverticulitis niya, siya nang maging daan para magbalik loob na siya sa'yo. mo nang hinayaang bumaha sa daigdig. Lumikha ng arko
ang iyong hinirang upang mailigtas ang magtataguyod ng iyong salita at kabutihan. Isinalba mo ang sangkatauhan upang magsimula muli. Binigyan mo ng pag-asa at pagkakataon ang tao. Hinugasan mo ang mundo at tinangay ang kasalanan nito. Ang bahang iyon ay pinagkaloob mo rin sa Pilipinas. Hindi para pasakitan ng Pilipino, kundi para tumambad ang katotohanan. Panginoon, gawin mo pong malaking bangka ang Senado. Arko ng bawat Pilipino. Isang bangkang may matibay na pundasyon at tiyak na direksyon. Katapatan sa bayan at mabilis na pagkilos sa katarungan. Hindi makakausad ang bansa kundi tatapusin ang mga pagdinig kahit may ayaw marinig. Ikulong na kasi ang mga dapat ikulong dahil ito lamang ang papawi sa galit ng taong bayan. Pagtibayin niyo po ang demokrasya at hayaang magsalita ang bawat mamayan, bawat senador. Dahil ang kapangyarihang bigay ninyo at ng bayan ay pantay-pantay at walang mas nakakataas. Bigyan niyo po ng pag-unawa ang aming samahan na kung mabilis matapos ang bangungot ng flood control ay mas mabilis namin masosolusyonan ang malalim ng problema ng bansa, ang pagkain at presyong di naabot kaya ng sinuman, kuryente, kawalan ng trabaho ng iba't ibang mamayan. At Panginoon, ang kahit anong bangka ay lulubog kung kami mismo ang bubutas nito. Nako. Naway pangalawa. Patawa-tawa lang yung nasa likod niya, itong si Eric Silvester, yung Amerikano nating senador. Patawa-tawa lang siya, sabi niya siguro, oh, pinagsasabi nito, anong barko-barko, anong butas-butas. Yan tulad pa tayo sa sa Noah's Ark. Ang bihira, oo. So talaga mangga, magpaparinig. Yan mangga, di ba sinabi ko na sa'yo, tigilan mo yung pagpaparinig mo na yan. Hindi mo malaman? Panganay mo, ba't di mo puntahan doon? Huwag ka magparinig. Yan ang trip niya eh. Panganay, anak ng toko, wala nang ginawa kundi magparinig. Banatan mo doon. Talagaan namin ang isa't isa. Bilang isang buong institusyon, proteksyonan at hindi ipagkanulo. Bigyan ng pagkakataon at huwag busalan. Magkakaiba man ang layag, ay iisa lamang ang direksyon ng pagsagwan na mapunta ang bayan sa inyong mapagpalang gabay. Hinihiling po namin ito alang-alang sa mga Pilipinong nag-alay ng buhay sa bawat kalamidad at sa sigalot na lumiliyab na muli sa Mindanao. Naway, maisapuso naming mga senador na para sa kanila ang bawat desisyon at aksyon na aming gagawin. Kaawaan sana tayo ng Panginoon. Amen. Nagdasal pala, kala ko nagparinig lang siya. Sorry. Kala ko nag-privilege speech ka. Ito talaga si Mangga, oo. Ibang klase ka, Mangga. Ibang klase talaga tong si Mangga. Rekto tayo. Continuation tayo dito kay Senator Jinggoy Estrada. Si Jinggoy, di nila narinig yung pagpapapansin mo. Hindi epektibo. Di ba? Dinidispatcha ka na. Hindi ako alam mo, Sen Jinggoy, kung sakaling mapunta sa inyo impeachment at ang verdict mo kay VP Sara ay guilty, hindi ako magtataka dyan. Di ba? Hindi ako magtataka dyan. At dito kay Joel Villanueva, ang tawag dito si Senator Chis Escudero, hindi ako magtataka kung ang verdict nila dyan sa impeachment labang kay VP Sara ay guilty. Okay? Tayo dyan, kumbaga, kung sakaling ma-impeach si VP Sara this time, umabot sa Senado, may impeach ho talaga si VP Sara. Talagang brasuan na ho ito. Kumbaga, kanya-kanyang political interest na ito. Pagka kinalaban mo pa ang administrasyon, malamang sa malamang, mapapabilis ang pagkakakulong mo. Di natin alam kung aabot pa ba ang impeachment bago ka makulong o mag-i-impeach muna, gagamitin yung pagkulong sa'yo bilang bargaining chip para bumoto ka in favor
para sa impeachment laban dito kay VP Sara. Tingnan natin kung paano maglalaro ang impeachment na yan laban dito kay VP Sara sa lalong madaling panahon. Ang gusto ko kasi nila mga yan sa lalong madaling panahon. Abangan lang ho natin. Pero yung kay impeachment ni Marcos Jr., kalokohan lang ho yun. Huwag ko kayo maniwala doon. Puro kabalbalan lang ho yung kung sino man na nakaisip dyan sa impeachment na yan, ika nga, pumaldo na ho yan. Sanjigoy, banat. And for the international law, just as they had no respect to our fishermen, even water canoning them, to the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy patrols, and recently to the elected senators of this republic. Namimihasa na kayo. Matapang. Matapang itong pinadala na subpina. Ganyan dapat pagka pinapadala ng subpina, lalong tumatapang. Tama yan. Palakpakan natin dito si Jingo Estrada. Ibang klase. Walang ya. Walang ya. Sino ba pumapanig sa kanila sa pang-angkin sa West Philippine Sea? Wala. Ang sagot, Ang sigurado. halos Oy, Brad, ang sigurado ko sa'yo, ni isang Pilipino walang pumapanig dyan sa mga Chino na yan. The way na i-handle ng administrasyon itong mga siraulo dyan sa Malacanang, ang ating problema na yan, doon tayo nagkakaproblema. Walang kumakampi sa mga China. Okay? Linawin natin. Baka sabihin Procha, hindi. Yung atin dito kung paano resolbahin. Ayaw natin resolbahin yan sa madugong kaparaanan o sa kagaya ng ginagawa ni Jay Tarriela. Yan na naman ang layo naman ng bitaw mo, Brad. Ang pinag-uusapan natin yung kabastusan ni Tarriela. Ang sinasabi mo, yung mga kumakampi sa China. Wala akong kilalang Pilipino na kumakampi sa China. Tapos ang usapan. Wala. wala. Hindi ang international na batas, hindi ang pandaigdigang komunidad, at lalong hindi ang mga bansang direktang apektado ng kanilang pangangkin. Ang tinatawag nilang historical rights ay hindi kinikilala ng modernong batas pandagat, at ang pagdidikta sa pamamagitan ng lakas o puwersa ay hindi nagiging katotohanan kahit idaan pa sa pananakot at mapanganib na maniobra. Kahit gaano pa kadami at kalaki ang kanilang barko at kahit idaan pa sa propaganda na walang basihan. Nabubulol-bulol ka pa. Pag-aralan mo, huwag mong pakialaman yung ano na yan. Anak na to ko, laki ng problema mo ngayon, Brad. Susumpi na ka na. Malapit ka nang ikulong na naman. Pero ako naawa ako sa totoo lang. Yung stand niya, talagang pro-Pilipino siya. Naniniwala naman tayo dyan. Naniniwala tayo dyan. At karamihan, yung tayo niya na yan, tama yan. Pero hindi yan ang issue natin ngayong mga panahon na to. Ano ba ang punot dulo nitong world war na to? Itong ating panibagong problema na ginawa ni Tarriela. Doon mo tayo lumabas doon. Diba yung kabastos ang ginawa ni Tarriela sa isang world leader, mapa Trump yan, susubukan niya kay Trump yan. Sige nga, tingnan natin kung maangas talaga yung Tarriela. Pero sasabihin, hindi naman sila, wala naman sila dyan sa West Philippines. Wala nga sila, anak ng toka. China nga, wala naman na kinakamkam sa atin. China, sinasabi nyo, kinakamkam yung West Philippines. Pero itong mga Amerikano na to, sandamukal na yung EDCA side sa Pilipinas, hindi kayo umaaray. Balita ako, tubig at kuryente ng mga yan, tayo pa nagbabayad. Mr. President, Walang nga talaga to. we as a nation will continue to assert Iyak. our rights under international law. Our kababayans deserve nothing less than a government that firmly stands its ground in asserting our sovereignty and defending our nation's interest. Mr. President, I repeat, atin ang West Philippine Sea. Atin talaga yan. Yung kabastusan ni Tarriela, pag-usapan natin. Ano na naman bang kabalbalan yan, Senator Jinggoy? Hindi ko sinasabing kampihan mo yung naratibo na kailangan questionin ang kabastusan ng tagapagsalita na yan. Sinong binastos? Hindi ako. Hindi sambayan ng Pilipino. Pero merong nagalit doon sa ginawa niya na yun. Hindi ba para imbestigahan natin? Alamin natin kung anong punot dulo nito. Maraming salamat po.
Okay ka na pala nun. Oo, ayusin mo na yung depensa mo doon sa Supina, sa investigasyon ng panibagong plunder case na iniaain sa'yo laban ng National Bureau of Investigation. Okay? Focus ka doon, focus. Oh. Tapusin na ho ba natin? Si Bambini na susunod dito eh. Hindi, na ho muna tayo dito sa interview ng nitong si Kato Ying dito kay John Vic Remulla. Yun! Si Kato Nying po ito, saka si Ka Jerry. Magandang morning, Kato niyo yung Jerry. Nasa de facto martial law po tayo, sabi ni Congressman Leandro Leviste, kapag ka nagsalita ka laban sa gobyerno, patay ka. Hindi na. Araw-araw, libo-libong troll lang lumalabas laban kay Presidente. Hindi na namin pinapansin. Hindi ba pwedeng maging state witness yan, yung mga lumalapit na yan? Teka lang ho nag-skip siya. Ulitin natin. Yo! Presidente, hindi na namin pinapansin, di ba? So, hindi de facto martial law. Pwede bang ganun? Tingin siya nagsasalita, tingin niya kasi na pinag-iinitan siya. So, para sa, it is in his own mind. Nasa isip lang niya yon. Parang pinag-iinitan siya. Anak ng toka, iniimbestigan prangkisa niya. Pinagmumulta siya ng bilyon-bilyon. Nasa utak lang niya yun. Anak ng toka, ito talaga si John Vic. Ayos! Nasa isip niya lang yun. Kasi kung titignan mo talaga, grabe ang banat kay Presidente, kay First Lady, sa amin. Walang tigil yan sa social media. Pero hindi na natin. Kaya John Vic, kung ako sa'yo, huwag mo lang isipin mananalo ka. Anak ng toka. Tanggapin mo na ang katotohanan na wala kang bilang sa 2028. Hindi mo tatalunin si VP Sara, okay? Huwag ka nang mag-ambisyon, John Vic Remulla. Hindi pinapansin. Wala ka kinakasuhan. Di ba? Kasama sa kasama sa demokrasya yan. Kasama Actually, yan. pati nga kayo bigla na lang lumalabas sa newsfeed ko yung mga tingin ko ops laban po sa inyo, Secretary John Vic. Masyado kasi kayong pogi Bawal yata pogi dito Hindi naman. Minsan nga, Ayaw niya yung pogi. Gusto niya, masyado ka daw maganda sa John Vic Kaya binabanatan ka, masyado ka maganda. Gusto niya yan. kung ano-ano isinusuot sa mga picture, nakasuot sa'yo May nakita pa ako, nakabikini. Pero ako Si John Vic, ang landi ng tawa mo. Tigil-tigilan mo yan. Napaghahalata ka. pole dancing. Ayun, tama. Hindi. Mabuti at tinatawanan nyo lang yun, Secretary. Pero sa totoo lang, malulupit po ang mga ngayon, ang social media, ang nabanggit nyo kanina, ang trolls ngayon, Secretary John Vic. Are you not affected? It's only gonna get worse. Pasama ito habang palapit ng 2028. Kaya kung hindi mo kaya ngayon pa lang na hindi pa kumukulo. Pag kumukulo na lahat yan, hindi mo kakayanin talaga. Ngayon maligam-gam pa lang Maligam-gam pa pala yan, ha? So kung... pa yan, pagdating ng malapit, grabe yan. Talagang banatan yan. Oo, parang lalong tumindi po ito nung, ewan ko, may interview ba sa inyo na sinabi nyo open kayo sa pagtakbo sa higher position? Oo naman, hindi ko naman tinatanggi yun. Oo. Tinanong sa akin kung ako may plano. Sabi ko, it's in my mind, pero di pa ako nag-decision. Pero, Mag-desisyon ka na, John Vic. Kailangan na namin ng desisyon mo as soon as possible. Tatakbo ka ba o hindi? Para sa akin, ako tatanungin mo, personally, tumakbo ka. Tumakbo ka para magkaalaman na kung hanggang saan ba kaya mo, kung gaano karaming boto ba ang kayang hakutin ng mga Remulla, di ba? Para magkaalaman na, para at least pagka umupo si VP Sara, alam na ni Boying Remulla kung ano ang dapat niyang gawin kung sakaling maupo si VP. Tingnan natin yung pagiging siga-sigaan ni Boying Remulla pagka presidente na si VP. Hindi na maaari yun. Hindi pwede yun. Papapreskon ka ng papapreskon? Aaway mo presidente, ganon. Tingnan natin ang yabang nito mga Remulla na to pagka presidente na si VP. consider ko. Opo. Ano po ang bubuo o magbubuo ng inyong desisyon para po tumakbo sa pagka-presidente? Ay, maraming factor pa yan. Number one, kung
kung tatanggapin ng mga tao ang aking mga idea para sa mga darating na panahon, kung ano kailangan gawin para sa bansa, o ko ba ang tamang tao, nasa tao yan kung tanggap nila ako, hindi. Pero as far as I'm concerned, alam ko na ang kailangan gawin para sa bansa, alam ko dapat sinong kasama ko, alam ko kung sino dapat tanggalin, ramdam na ho ng mga remulya. Yan ang sinasabi ko. Sumobra kasi, pinaakyat nyo kasi sa ulo nyo ang pesto sa pamahalaan. Di ba? Masyado nyong pinadala nyo sa dahig Netherlands ng isang Pilipino na hindi nyo binigyan ng due process sa Pilipinas. Di ba? Isipin nyo yun ang ika nga, yun ang breaking point na sambayan ng Pilipino dito sa administrasyon na to. Doon napagtanto ng ating mga kababayan na nakakatawa, puro si Raulo tong mga to Yung mga Pilipinong nakakasuhan sa ibang bansa, todo tulong tayo, legal assistance. 'Di ba? Pamilya dito isinusuportahan, tapos yung Pilipino nandito itatapon sa dahig Netherlands. Ano tong mga to si Raulo? Nag-group effort nga naman pala sila. marami na ako Habang nag-group effort sila, doon sa Diamond Hotel, merong nakaparadang van na punong-puno ng pera, ayaw kunin dahil magulo daw noong mga panahon. pag-aralan habang sa DILG. Pero Alright. maraming kinabukasan yung ngayon muna. Yung ngayon muna, opo. Pero alam nyo, sabi nga nila, kapag kayo ay associated sa Pangulo, ngayon po ang tanggapin natin ng totoo na ang rating ng Pangulo ay hindi naman maganda, hindi pa maganda. Kung ba kayo doon, yung pong observation that the endorsement of the President, yes, may be important, but it is a kiss of death to some. I don't think so. Una, ang tingin ko, Takbo ka. Kung sa tingin mo, yung endorsement ni Marcos Jr. hindi kiss of death, di tumakbo ka. Wala namang problema para makita mo hinahanap mo. Di ba? Makita nitong mga remulya nito kung ika nga, gaano ba sila kamahal ng sambayan ng Pilipino. Walang humpay na panlalambing sa social media ang mararanasan nyo. Yan ang sigurado. Anak ng tao, amantakin mo. Balwartin nyo na Cavite, hindi pa kayo dadalhin. Kalahati malamang sa malamang hindi nyo pa makukuha. Bakit? Alangan naman suportahan ka nito ni Bong Revilla. Isa ka sa mga humuli sa kanya, kumalaboso sa kanya, administrasyon na pinaglilingkuran. Hindi. Politika, addition. Lagi na sinasabi yan Ano naman sinasabing huwag panagutin itong si Bong Revilla? Ang sinasabi natin dito, panagutin yung tunay na may sala. Kaso hindi yun ang nakikita natin dito. so in the next few months, gaganda rating ni Presidente. Wow. Habang nagkukulong tayo, habang yung flood control. Okay. So ang pagkukulong nyo na yan, paghahabol dito kay Bong Revilla, kay Jingo Estrada, pampataas ng rating niya ni Marcos Jr. Ang gustong makitang makulong na sambay ng Pilipino si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Paano ba yan? So ibig sabihin, lalong lalala ang sitwasyon. Lalong lalala ang approval at trust rating ni Marcos Jr. Kasi hindi nyo nabibigay ang gusto namin Yan, nasa likod na natin. Oo. Nakita ng tao yung mga malalaking isda, nakahuli na lahat. Tingin ko mag-i-improve yan. Habang lalong gumaganda ang ekonomiya, habang nag-roll out yung bagong programa, nakikita nila nagagandihan. Kasi kayo kung makita mo, self-rated poverty is down by 20%. Yung Class E, ang deflation sila by 1.7%. Bumaba ang cost of living nila. So we're on the right path. Kailangan na lang nila makita yung itong magpulong ngayon, yung usok ngayon dahil sa floodgate. Basta mawala yan. Puhupa yan. Gaganda numero ng Presidente. Nabanggit nyo yung ikukulong. Ito, mayroon ng, ano ba tawag sa ganito, kumbachero? Yung mga pictures na pinagsama-sama yung mga... Collage. Pinagsama-sama itong mga wanted o mga pinaghahanap. Sino ba ang sa tingin nyo pinakamabilis o mauna diyan sa mga high-profile individual na pinaghahanap ng batas ngayon? Well, dapat si Ombudsman ang tanong nyo kasi personally hindi ko alam. Pero tingin ko yung mga Gary V. Boys sa mauuna dyan talaga Gary V. Boys.
Oh, yung di na natuto. Ganon ba? Ganon ba? Tama ba yung hula ko? Tama ba yung hula ko? Talaga, nako, may mga nenervous. Ulit-muli. May mga nenervusin dyan. Pero dito kay Atong Ang, tataasan daw ninyo ang reward? Malapit na. Well, may solid lead na kami kung nasaan siya. Mhm. Dalawang lugar, isa abroad, isa dito. So, konti panahon na lang siguro makukuha na namin. Yung pong meron kayong kaibigan si Senator Antonio Trillanes, may nakita niyo ba yung statement niya, segment? Well, hindi ko naman minamasama yun. Pero sa tingin ko, kaya siya hindi binoto ng mga taga-Caloocan kasi wala siya experience sa administration, sa governance. Nako, away Remulla Trillanes to. Iba kasi yung governance diba? Kaya ng mga taga-Caloocan, nakita nila, wala pala ito, hindi kaya nito, hindi niya binoto. So that's the proof is in the pudding. Diba? Makita talaga. Ang sabi pala niya, kung babawas-bawasan daw ninyo yung pagpe-presscon, mas matututukan daw niyo yung paghahanap sa mga wanted. Hindi naman daw po ninyo nahahanap. Yun ang problema sa yung tawag dito, spectator's point of view. Diba? Kung nasa loob siya, mas nakikita niya kung ano nangyayari. Teka muna, speaking of pinaghahanap ba ninyo si Senator Bato? May humahanap sa kanya sa Senado dahil hindi siya pumapasok. Pero pinaghahanap ba siya? Wala sa kaso wala pa naman siyang warrant of arrest. So, hindi ko alam, ang mainit talaga siya sa kanya, si Senator Trillanes, sabi niya, ba't di namin nahanap? Ano ang actionable document namin para hanapin siya? Wala na pong warrant of arrest, diba? Para ikaw, Jerry, kung sabihin ka, wanted ka ng misis mo, misis mo lang yun, hindi naman criminal yun, diba? Kaya nga Hindi ka namin nahanapin. Diba? Si Kuya Ombudsman Boying kasi ang nagsabi na may warrant of arrest ang ICC. Ang ICC Sabi niya nakita niya, pero wala pang dinadala sa amin. Wala pa. Saka So, you cannot act on a document on hearsay. Yes, opo. Okay, apuntahan po natin. Totoo ba na hindi lang 1 billion yung ino-offer sa inyo para po wag sila... Ayan, bulahan na ho yan. Ayun na nga mga kababayan. Nauna tapusin ng ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Wag po kayong magpabudol at magpabola ngayong mga panahon na to dahil si John Vic Remulla gusto niya maging presidente. Palakpakan ho natin itong si Senator Amy Marcos na nagparinig kanina dyan sa Senado. Dong, okay, last mo na yan. Ayoko na. Alam na nasambay ng Pilipino na kung traktor ka, please, tigilan mo na yung pagpapapreskon mo. Kasi pag nagsalita ka na naman, sasampalin na naman kita ng ebidensya. Ayan, ebidensya. Sabi mo walang substandard o substandard yun at base doon sa caption, di umano. Di umano. Di ba? Maraming salamat po mga kababayan. Huwag po tayo magpabudol.